Magandang umaga mga bata. Sa ngayon, may panibago na naman tayong kwentong babasahin. Ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo? Mahusay. Yan ang gusto ko sa inyo mga bata. Lagi dapat tayong handang magbasa at matuto. So ngayong araw, ang kwentong ating babasahin ay may pamagat na Ang Matayog na Pangarap. Ang kwentong ito ay patungkol sa aking sariling karanasan, aking sariling buhay, at lahat ng kwento ko sa aking mga pinagdaanan. So kung mapapansin ninyo, ang larawan na nasa unahang bahagi ng libro ay ako mismo, habang may hawak na saranggola. So, ang matayog na pangarap. Ano ba yung pakakaintindi nyo sa salitang matayog? Magaling. Ang ibig sabihin ng salitang matayog ay mataas. Mataas ang kasing kahulugan ng salitang matayog. Ibig sabihin, mataas na pangarap sa buhay. So ang kwentong ito ay umiikot sa buhay ng isang batang mahilig magpalipad ng saranggola na habang lumalaki ay napakaraming pinagdaanan sa buhay na talaga namang sumubok ng kanyang katatagan. Subalit dahil sa mahigpit na pinanghahawakan ang kanyang mga pangarap na pinaniniwalaan niyang kasing tayog ng saranggola, ay patuloy siyang lumaban at pinilit na magtagumpay. Orihinal na kwento at katha ni J.B.C. Santa Ana. Ako iyon mga bata. Sa pangangasiwa ni Dr. Julie Del Valle. Napakahusay noon mga bata. At orihinal na larawan at iginuhit ni J.B.C. Santa Ana. Ako ulit yun mga bata. So handa na ba kayo? Dahil handa na kayo, simulan na natin. Ito pala mga bata, ito ang aking guhit. Hindi siyang gaano yung kagandahan, pero sobrang hanga ako sa sarili ko dahil pinilit kong gumuhit para sa inyo. So, simulan na natin mga bata ang ating kwento. Alam kong handang-handa na rin naman na kayo. Makinig kayo mga bata ha, at sabayan ninyo ang kwento ni JV. Setyembre 12, taong 2002, ipinanganak ang isang malusog at kulay kayumangging sanggol. Labis ang kasiyahang nadarama ng mag-asawang Girlie at Jeffrey Santa Ana nang masilayan nila ang ngiti ng kanilang anak. Pinangalanan nila itong JB. Lumaki ang batang busog na busog sa pagmamahal, alaga at kalinga ng kanyang mga magulang. Nasusunod lahat ng luho ng bata at dahil gusto ng mag-asawa na mabuhay siyang masaya at nasusunod ang anumang naisin niya. Punong-puno ng mga laruan at damit ang kanyang kwarto. At sa tuwing uuwi ang kanyang ama galing trabaho ay napakaraming pagkain, biskwit, candy at mga tsokolate ang pasalubong nito sa kanyang anak. Habang nagkakaedad ay lalo pang naging bibo ang bata. Madami na itong larong natutunan kagaya na lamang ng Chinese garter, tumbang preso, taguan, at maging ang mga pagpapalipad ng saranggolang gawas ng kanyang ama. Manghang-mangha siya sa paglipad ng saranggola, sa impapawid. Alam niya na balang araw ay gusto niya ring maranasang lumipad, subalit imposible itong mangyari dahil wala naman siyang pakpak. Halos araw-araw ay laro lang siya ng laro kung kaya't naging sanhi ito ng lalo pa niyang pag-itim o ang pag-itim ng kulay ng kanyang balat. Dumating na ang araw ng pasukan. Unang araw niyang mararanasang pumasok sa paaralan, kaya naman sobrang kaba ang kanyang nararamdaman. Bawat pasok niya sa klase ay laging nakabuntot sa kanya ang kanyang ama upang bantayan siya at samahan pati sa pag-uwi. Taon-taon ay napapabilang siya sa mga mag-aaral na nakakatanggap ng gantimpala sa pagtatapos ng bawat baitang dahil sa angking niyang talino at galing na kanyang ipinapamalas. Nagtapos siya sa ika-6 na baitang bilang salutatorian. Lubos ang kasiyahan at pagkagalak na nararamdaman ng kanyang mga magulang dahil sa talino ng kanilang anak. Habang lumilipas ang panahon,
ay nagdagdag rin ang bilang nilang magkakapatid. Dahilan upang unti-unti silang maghirap at kapusin sa pang-araw-araw na gastusin. Mula noon ay tinatak na ni JB sa kanyang isipan ang kahalagahan at kapangyarihang taglay ng edukasyon. Sinabi niya sa kanyang sarili na mas lalo pa niyang paghuhusayan at mas lalo pa siyang magpupursige sa pag-aaral. Tumungtong siya sa sekundarya. Dala ang kumpiyansa na pagbubutihin pa ang pag-aaral na para sa kanyang pamilya. Naging masaya at makabuluhan ang unang taon niya sa high school. Ngunit, pagtungtong niya sa ikalawang taon ay halos kabaliktaran ito. Nagsimula na siyang makaranas ng pangtutukso mula sa kanyang mga kamag-aral at diskriminasyon mula na rin sa ibang tao dahil sa kanyang panlabas na anyo. Isa sa mga hindi niya makakalimutang mapait na karanasan ay noong minsang dumaan siya sa grupo ng mga bata at pinagbabato siya nito ng mga ito kasabay ang pagsigaw ng mga salitang maitim, bakla, mataba, at marami pang masasakit na mga salitang sobrang nagdulot sa kanya ng matinding depresyon at kawalan ng tiwala sa sarili. Lumiit ang pagtingin niya sa kanyang sarili sapagkat lubos siyang nakaapekto sa mga sinabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Hanggang sa napagtanto niya na dapat mas kilala niya ang kanyang sarili. Dapat mas lalo pa siyang magtiwala sa sarili niyang kakayahan at higit sa lahat ay mas lalong tanggapin, respetuhin at mahalin niya ang kanyang sarili sa kung anong kasarian at kanyuan meron siya. Minabuti niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang hangarin at layunin na makapagtapos ng pag-aaral at mairaos sa kahirapan ng kanyang pamilya. Nagtapos siya ng high school at tinanghal bilang pangalawa sa may pinakamataas na kabuuang marka sa lahat ng mag-aaral. Sa makatuwid, siya ay maaaring makatanggap ng libreng pag-aaral mula sa universidad na naisin niya. Sa kasamaang palad, ay tinanggal ang lahat ng benepisyo para sa mga mag-aaral dahil halos naubos ng pundo ng mga universidad dahil sa pinsalang dulot ng pandemya. Natapos niya ang isang taon sa kolehiyo. Ngunit napagdesisyonan niyang tumigil na muna sa pag-aaral dahil nasaksihan niya kung paano nahihirapan ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho para lang may maibigay at may sustento sa kanilang pag-aaral. Matapos tumigil sa pag-aaral, napagdesisyonan niyang makipagsapalaran sa Maynila at doon maghanap ng magandang trabaho. Kasing tayog ng mga gusaling kanyang nasasaksiyan, pagluwas ng Maynila, kamithiin kung kaya't alam niya sa kanyang sarili na balang araw ay magbubunga rin ang kanyang mga sakripisyo. Sa kabutihang palad ay nagkaroon siya ng magandang trabaho na may mataas na sahod. Alam niya na kahit papaano'y unti-unti siyang makakaipon ng pera para sa natitira niya pang bayaran sa universidad na kanyang pinag-aralan. Gaano man kahirap ang kanyang trabaho, maghapon mang nakatayo at nagsusukat ng mga piyesa at mga parte ng sasakyan, ay araw-araw niya itong tiniis dahil sa gagustuhang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at tapusin ang naudlot na pag-aaral na ito. Nagtapos na ang kanyang kontrata sa trabaho, kung kaya't kinakailangan na niyang umuwi sa kanilang probinsya. Sinubukan niyang pumasa ng aplikasyon sa iba't ibang kumpanya o anumang uri ng negosyo na nangangailangan ng empleyado. Ngunit ang laging sagot ng mga ito ay tatawagan na lamang siya para sa panayam o interview. Lagi siyang kinukutuban na may posibilidad na hindi matanggap ng kanyang telepono ang tawag dahil sa sobrang hina ng signal maging ng internet sa kanilang lugar. O kaya naman ay dahil hindi siya tanggap sa kadahilan ng wala sa kanya ang mga hinahanap na mga ito. Kung matawagan man ay hindi mapipili dahil sa kasarian at pisikal na kaanyuhan. Minarapat na lamang niyang mag-isip ng mga patok na negosyo sa kanilang barangay. Dahil sa kanyang diskarte at pagsusumikap sa buhay ay nakalikom siya ng saktong halaga na kailangan niya para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.
Dahil sa kanyang pagpupursige ay nakabili siya ng sariling motorsiklo at laptop na tiyak na magagamit niya sa sandaling makabalik siya sa pag-aaral. Kapag may pagkakataon ay sumasali siya sa mga patimpalak ng pagandahan, dala na rin ang panghihikayat ng kanyang mga kaibigan at malapit na kamag-anak. Para sa kanya, marahil na maitim siya, mataba at hindi siya ang tipikal na itinuturing na maganda at kaakit-akit dahil sa kanyang itsura at dahil sa hubog ng kanyang katawan, subalit gusto niyang patunayan sa lahat ng mga manonood na lahat tayo ay magaganda sa anumang anggulo at lahat tayo ay may angking kagandahan, marahil ito man ay kagandahang panlabas o panloob. Kadalasan ay nananalo siya sa mga sinasaliang patimpalak kaya marami siyang maiuuwing pera at korona. Isang araw, habang nagmumuni-muni ay napagtanto niya na ang edukasyon ay isang korona na kailanman ay hindi mawawala ng kinang. Kung kaya't napagdesisyonan niyang magpatuloy na ng pag-aaral, lalo pat may sapat na rin naman na siyang naipong pera para ipambayad sa kanyang bayarin sa paaralan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nang araw na mismong papunta na siya sa paaralan, ay dumating ang mga namumutol ng kuryente. Malaking halaga na ang kanilang bayarin. Gustong-gusto na niyang tumakbo papuntang paaralan upang magbayad, ngunit alam niyang matinding hirap at pagtitiis ang dadanasin nilang pamilya kung mapuputulan sila ng kuryente. Kaya minarapat na lamang niya na ipambayad ang hawak na pera. Sa makatuwid ay maghihintay na naman siya at makikipagsapalaran na naman ng isang taon bago matupad ang kanyang planong bumalik sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay marami siyang sinaliang iba't ibang organisasyon na tiyak niyang makapagpapatibay ng kanyang kagustuhang makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Nagtatanim sila ng mga puno, nagsasagawa ng mga iba't ibang aktibidades at nag-aalok ng libreng gupit, linis ng kuko sa kamay at paa, masahe at higit sa lahat ay nagpapakain ng mga bata lalo na ng mga nangangayayat at kulang sa enerhiya at bitamina. Isa rin sa mga talagang hindi niya makakalimutan ay ang voluntaryo siyang nagturo sa mga kabataan sa kanilang lugar bilang parte ng proyektong implementasyon ng kagawaran ng edukasyon noong taong 2021. Sa simpleng paraan ay nalaman niya na ang tunay na kahalagahan ng edukasyon sa kanyang buhay. At sa buhay ng mga batang tinuturuan niya at maging ng lahat ng bata sa buong mundo. Makita niya na lamang ang ngiti ng mga bata at masaksihan ang determinasyon ng mga batang ito ay napapawi kaagad ang kanyang pagod. Tinanong niya ang kanyang sarili, kung hindi ngayon, kailan pa? Sa wakas, dumating na ang takdang araw na natupad na ang kanyang pangarap na makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa ngayon ay nasa 2 taon na siya ng kolehiyo at mas lalo niyang pinag-iigihan upang wala ng taon pa ang muling masayang. Kasing tayog ng saranggol ang kanyang hawak at pinapalipad noong siya ay bata pa lamang ang kanyang mga pangarap sa buhay. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin, subalit malayo na ang kanyang napagdaanan at napagtagumpayang mga pagsubok sa buhay. Konting tiis na lamang ay maaabot na niya ang rurok ng tagumpay at ang matayog niyang pangarap na mula pagkabata ay kanya nang inaasam. Napakagandang kwento, hindi ba mga bata? Kung mapapansin natin, ay napakahalaga pala ng mga pangarap natin sa buhay. Dahil ito ang ating magiging basihan kung anumang daan ang ating tutuhukin, hindi ba? Kaya ngayon pa lamang mga bata ay nais ko ng mag-isip kayo ng inyong mga pangarap at gusto nyong maging paglaki nyo. Maaari kayong maging doktor, maging isang guro, maging isang nurse, maging isang pulis, sundalo, at kung ano-ano pa mga pangarap natin sa buhay. Kaya sana
Ngayon pa lamang ay meron na kayong ideya kung ano ba ang gusto nyong maging paglaki nyo. So ngayon mga bata, kinakailangan yung sagutan ang mga ginawa kong katanungan o pagsusulit.